So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Ito naman about to sa ah, pagmamahal ng lalaki. Naniniwala ba kayo sa pagmamahal? Ako kasi hindi eh. Hindi kasi ako naniniwala sa pagmamahal. Bali yung nararamdaman ng lalaki, ito yung mga nasasaktan yung mga nasasaktan. Wala kasi silang idea, mababa yung IQ nila or mababa yung nalalaman nila. Kaya sila nasasaktan. Parang yung fear, yung takot. Ba't ka ba natatakot? Kasi hindi mo alam yung mangyayari. Yun lang naman yun eh. Kung nakabase ka lagi sa present o sa present, sa nangyayari sa'yo sa pang-araw-araw, hindi ka masasaktan. So, ang nangyayari kasi is, itong mga lalaki na to nasasaktan is wala silang idea kung ano nangyayari na kasi na brainwash nga sila ng mga babae ay ganito, mabait, maalaga, tapos mapagmahal, tapos hindi kayang gumawa ng kasamaan. Pero ang babae ay parang lalaki lang din. Kung ano yung kaya nilang gawin ng lalaki is kaya rin ng gawin ng babae. Kaso, ang nararamdaman kasi na itong mga lalaki na to, na itong mga nasasaktan is yung projection nila. So, yung di ba, kumare, dahil below sila sa looks or nangingibabaw yung babae sa itsura. So, or gustong-gusto nila yung babae, kesyo ano pa man yung rason, is yung projection nila. Ibig sabihin, yung idea nila na pagmamahal, pinoproject nila, parang nilalagay nila dun sa babae, which is hindi naman yun yung totoo. Hindi yun yung totoo. So, yung pagmamahal mo na sinasabi na pagbibigay, ganyan, tapos sabay yung pagiging maalaga, tapos ano pa ba, pagiging sweet, yan, simp, kayong mga simp, yung mga ganyan na inaano, yung expectations mo na ibabalik sa'yo is projection mo. Ibig sabihin, yung mga expectations mo or idea mo about sa pagmamahal is nilalagay mo doon sa babae. So, ano bang dapat gawin para mawala tong pagiging simp mo, para mawala yung nararamdaman mo, yung emosyon mo na which is yung emosyon kasi parang ano yan parang uh, yung nagiging emosyon mo is parang infatuation, obsession, or desire. Yan, yung pagnanasa. So, paano bang gagawin mo? Yan, manood ka ng Black Pill. Alamin mo yung nangyayari. So, pag nalaman mo kasi yan, hindi ka na masasaktan sa buong buhay mo. Parang ito, bakit ba umiyak yung mga tao pag may namamatay? Everyday naman may namamatay. So, hindi na bago na may namamatay. So, ang paraan nito is malaman mo na lahat ay mamamatay. Parang ikaw, nanonood ka nito, mamamatay ka rin balang araw. Pero, depende na lang yan sa oras. Tapos, yan, yung mga factors, may aksidente, sakit, ganyan. So, kung alam mo yan, hindi ka masasaktan. Gagawin mo, i-enjoy mo yung buhay mo. Kasi nga, alam mo na, limitado lang yung panahon mo dito sa buhay. So, ganun din yan, yung yung sa babae. Kasi, yung mga lalaki na brainwash ng mga, yan, yung mga palabas, telenovela, koreanovela, tapos yung mga ganyan. Kasi nag-ano yan yung idea nila ng pagmamahal na kala nila ganun yung babae. Which is hindi naman, parang lalaki lang din yan. Na kung ano yung treatment ng bawat isa, ganun lang din. So, sinabi ko na nga sa inyo yan, na sa Black Pill is ang treatment ng tao ay base sa itsura mo, which is totoo naman. Papansin mo yan, yung pinost ko na sa community, foreigner na below average yung itsura pero may pera naman, may trabaho, ginamit siya nung babaeng Pinay na normie yung itsura nung Pinay. So pumatol siya sa sub 5, pero yung treatment niya doon
walang respeto, parang ginagawang katatawanan, tapos jester maxing, parang ganun. So, hindi siya nire-respeto dahil nga sa itsura niya. Totoo yan. Kahit sa trabaho eh. Kahit nga yung, kuwari sa trabaho, bawat mga trabaho, merong mga specific na tao na hanggang dun lang talaga sila nababagay dahil sa itsura nila. Kuwari, kaya nga diba sa Blackpool sinasabi nila yung Indian janitor. Diba? Yun yung sinasabi. Sabihin mo yun sa Indian janitor. Kasi nga, diba yung mga Indian janitor, maliit. Tapos sabay yung face nila na parang um, tuyot na ganon. So, yun yung inaano ko na ano ba sa construction, malalaki yung mga katawan ng mga tao dun, di ba? O sa mga welder, mga ganyan. Tapos mga height nila, mga average. Pero meron naman din mga maliliit. Tapos kung makikita mo mga itsura nila, mga normie lang din. So, naaayon talaga yung trabaho mo base sa itsura mo. Tsaka, sabagay, hindi ka naman magtatrabaho dun kung wala kang katawan eh. Wala nga namang patpatin ka, tapos magtrabaho ka dun. So, yun yung sinasabi ko. Kaya may mga lalaki rin na yan, na mga nasasaktan kasi hindi nila alam yung nangyayari. Na kala nila uubra yung mga panliligaw, pabigay-bigay. Dapat ito pa nga lang ganito pa lang. Kuwari, di ba sabi ko chess match? Ikaw gagawa ng paraan, kakausap or magyaya. Pag wala ka natatanggap na 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 parang salitan, common sense naman yun. I-stop mo na. I-stop mo na. Kasi ibig sabihin, hindi ka trip ng tao na yun. Kahit sa kaibigan, kuwari, pare, labas tayo. Ganito. Pagka walang gana, ibig sabihin, ayaw ka. Ayaw ka maging kaibigan. So, ganun lang yun. I-stop mo na. Yung ginagawa kasi na itong mga lalaki na to, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay. So, yung expectations nila, nagbigay naman ako, bakit ganun? Dapat ganito siya sa akin, ganyan, ganyan. Hindi naman lahat pare-pareho yung tao eh. Hindi niya trip yung itsura mo eh. Kaya, hindi ka nakaka-receive ng atensyon. So, dapat alam mo yan na pag hindi ka talaga trip, kahit anong bigay mo dyan ng 1,000,000, oo, kukunin niya. Pero, kukunin niya dahil 1,000,000 yan eh. Or kahit bigay ka pa ng motor dyan, Lamborghini, ganyan, kukunin niya yan. Pero, hindi ka niya bibigyan ng SEX kasi hindi ka niya trip eh. Kung wala ka naman binibigay, kinausap mo lang siya, tapos trip na trip ka niya, doon pa lang panalo ka na eh. Dahil trip ka na eh. So, unting effort na lang. Magyayaya ka na lang ng meet up, ganyan. O papuntahin mo na lang sa bahay mo kung tinatamad ka. Ganun kadali. Pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Totoo yung kasabihan na yan. Pagka gusto, di ba? Ura-urada yan. Pupunta yan agad. Tapos mag-aayos. Yung pinaka-best niya para sa'yo. Tapos ito nga sinabi ko sa inyo kahit ikaw pa yung pinaka-mahiyain, pinaka-nerdy dyan, paparamdam niya sa'yo na totoong lalaki ka, magiging, as in, malalabas mo yung potential mo sa pagiging lalaki. Kasi nga, paparamdam niya sa'yo yun. Kasi yung feminine side niya, papakita niya sa'yo. So, magiging lalaki ka kasi gusto ka niya. Ganun lang yun. Napakasimple. So, yung sinasabi ko na mga lalaki na nasasaktan dyan is wala silang idea sa nangyayari. Na yung expectations nila ay pinoproject nila dun sa kabilang gender, which is sa babae. Which is hindi naman ganun. Yung pag-akala mong pagmamahal na dapat maalaga sila, ganyan. Ako hindi na ako nag-expect na maalaga yung mga babae. Sure, merong ganun. Pero sa una lang kasi yan talaga eh. Na dahil trip ka nila. Kahit nga trip na trip ka nila eh. Parang bihira lang yung ganun yung babae. Kasi hindi nila talaga nature yun. Yung parang mag-aalaga. Ang inaalagahan lang nila talaga is yung anak nila. Tsaka yung magbibigay. Ito nga napansin ko sa mga babae. Mabait sila sa kapwa nila babae. Nagbibigay silang pagkain, nanlilibre, tapos nagyayaya.
Pero pag sa lalaki, hindi nila ginagawa yun. Kasi yung ego nila, self-centered kasi, solipsistic ang babae. Solipsistic, ganyan sila mag-isip. Tapos, ang tingin nila sa lalaki is kasangkapan lang talaga. Yun lang naman talaga eh. Sa genetic mo. Hypergamy to lahat hypergamy. Either sa genetic mo, sa itsura mo, tapos sa status mo, at saka sa pera mo. Or kung wala ka naman yan, yung potential mo or yung pakinabang mo, yung pagsiservisyo mo, hatid sundo, pagiging alalay, pag-aalaga ng mga bata, ganyan, pagluluto. So, ngayon nga ito kaya naman, ito hindi naman talaga submissive yung babae. Hindi talaga sila submissive. Kaya naman sila nagiging ganyan, di ba yung traditional na sinasabi? Yung sinasabi na nagluluto yung mga babae para sa asawa nila. Kasi nung panahon na yun, kailangan nila mag-alaga ng bata. Tapos wala silang trabaho. So, ang lang nila, nasa bahay lang sila parati. Tapos, ang mabibigay na lang nila dun sa lalaki is yun, pagluluto, paglilinis ng which is, napipilitan sila kasi nga, wala silang trabaho umaasa sila dun sa lalaki. Ngayon, nagtatrabaho na. Gusto mo pa na submissive? Gen Z na ngayon? Hindi, nagtatrabaho na sila. Ang totoong nature ng tao, kesyo lalaki to or babae, yan, selfish talaga. Lalo na ngayon, ito nga, walang palya, diba? Sinabi ko na sa inyo, tanungin nyo lahat ng mga may asawa na lalaki. Tanungin nyo kung sino yung nagluluto, naghahatid sundo, ganyan. Lalaki yan, lalaki. Sinasabi ko sa inyo, walang palya yan. Pati nga yung foreigner diba? Yung pinost ko na sa community, yung below average yung itsura. Pero ang habol kasi ng babae is lifestyle. Tsaka yung yung green card para once naging American citizen na yung babae is mabilis na lang siya mag monkey branch. Ibig sabihin monkey branch is mine-maintain niya muna yung lalaki na yon hanggat wala pa siyang nakikitang lalaki na nag-hit sa kanya na mas maayos pa doon sa itsura, base sa itsura. So, yun yung monkey branching. So, ayun. So, yan yung mga sa babae. Kaya naman, hindi na sila nagluluto ngayon. Yung mga ganyan, pagsiservisyohan ka. Pwede siguro, ako, pagsisilbihan ako, kasi nga, sinabi ko nga sa inyo, dahil lahat naging ex ko is, below sa itsura ko, below pa sa antas ng pamumuhay. Below pa sa antas ng pamumuhay ko. So, ano mapoprovide nila sa akin? Malamang yun na lang talaga. So, yung expectations nila na ganyan, dapat ganito yung babae, ko ganyan, alagaan. Boy, ito sasabihin ko sa inyo. Ang dami ko na nakitang, di ba, nagtatrabaho sa ospital. Ang dami ko na nakitang mga asawa na nagkasakit. Pero ang ginagawa ng asawa nila is dalaw lang, nandun lang. Wala ngang himas-himas Walang hands-on. Kausap lang talaga. Or ganyan na rin talaga dahil nasa West ako. Pero kahit na yun, nasa Pinas din ako ganun, hindi na rin talaga maalaga yung mga babae ngayon Dati lang yan kasi nga, wala silang trabaho nasa bahay lang sila ngayon, may trabaho na kasi sila kaya, hindi na yan ganyan. Lumabas na, sasabihin nila, programming daw yung sa di ba sa Red Pill sinasabi, programming daw yung sa babae, ganyan. Hindi naman programming yun Lumabas na yung totoong kulay nila or totoong nature nila, which is opportunistic, which is hypergamous. Yun lang naman talaga dahil sila nga namimili for the sake na mag-produce ng offspring, malamang ang pipiliin nila yung pinaka the best na option nila. Kesyo pangit sila, baldado, mataba, o may kapansanan, ang pipiliin nila yung pinaka-best na option nila. Pinaka-best. Either sa edad nila ngayon, sa antas ng pamumuhay nila ngayon, or sa di ba sinasabi nila, feeling daw yung babae.
Diyan kayo nagkakamali. Ang babae is, ang feelings nila ay para lang sa tiyan. Kasi yun yung nagbibigay ng kilig. Pero kung normie, 70%, boy, walang feelings yan. Promise, sinasabi ko sa inyo. Lahat ng 70% na normie, walang feelings yan. Nagsettle na lang yun doon. Which is, dahil sa benefit na natatanggap niya. O, totoo naman na nakakabigay rin naman ng feeling yung may pera yung lalaki. Saya, di ba? Pero yung genuine desire na sinasabi ko is pampogi lang yun. Pampogi lang talaga yun. Pero yung sinasabi ko sa inyo na mga normie, 70% or sub 5 pa, ang yung sinasabi nilang feeling, masaya sila, masaya. Kasi nga, may benefit sila nakukuha. Pero once nakuha na nila yung benefit na yun is, dyan na sila magiging dominante. Sa una lang naman sila ganyan na kasi hindi pa nila nakukuha yung gusto nila. Once na nakuha na nila yung gusto nila, dyan na sila magiging dominante. Which is yun talaga yung totoong nature nila. So, kayong mga lalaki kayo na paiyak-iyak dyan, sad boy, tapos yung mga parang, anong tawag dito, loser, tapos break lang, nag-inom, tangina, hindi ko naranasan yan. Kahit nung first girlfriend ko, break ako, sabi sa akin ng barkada ko, inom tayo, sa isip-isip ko, pang loser yung pag ganyan tapos yung mga nalulungkot, boy, huwag ka malungkot, ganun lang talaga buhay, walang permanente sa mundo, walang permanente sa mundo. Tsaka, dapat alam nyo yung nature ng reality natin. Lahat mamamatay, walang permanente sa mundo. Yan lang, dalawang nga lang yan Papalayain ka na niyang, na yan, nalalaman mo na yan Yan, dalawa na lang yan na walang permanente sa mundo at lahat namamatay. Malamang gagamitin mo yung oras mo na sa mahahalagang bagay lang. So, bakit ka pa magsasayang ng effort, mag-i-effort ka pa ng bigay-bigay, tapos mag-iipon. Hindi ko maiisip bakit may lalaki na nagbibigay ng bahay at lupa sa babae na wala namang permanente sa mundo. Yung binigay mong bahay at lupa na yan, sinarili mo na lang sana yan. O di sana kung i-break ka man o hiwalayan ka naman ng kapartner mo, at least may bahay at lupa ka na. Hindi ko mag-gets talaga yung mga common sense nito mga lalaki na to. Wala talaga silang, ewan ko kung mababa ba IQ nila or talagang mababa yung testosterone nila or talagang wala talaga silang idea sa nangyayari. So, paano? Yun. Kaya may mga lalaki na ganyan is na nade-depress, nagiinom-inom kasi mababa yung nalalaman nila. Wala silang idea sa nangyayari. At pinoproject nila yung perception nila. Perception, ito yung note, take note. Perception nila, yung idea nila na pagmamahal ng babae. Which is, hindi naman talaga ganun. Kasi sa movie, di ba? Maalaga yung babae, inosente, ganyan. Tapos sabay, which is hindi naman talaga ganun. Ang nangyayari is, ang babae is hypergamous. Either sa looks, status, opportunity, serbisyo mo, pera. Pero bago yung factor ng lahat, makapasa ka lang naman at least sa looks threshold niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, magpagupit kayo, tapos maging presentable, kahit hindi lang naman sa babae, para sa opportunity nyo, sa mga trabaho, mga deal ng transaction, sa mga advertisements nyo na ginagamit nyo sarili nyo. Parang yung tatay ko, na blackpill nga ako dun Kasi hindi siya namili ng bahay at lupa. Invest niya lang talaga sa sarili niya. Meron siyang weights, bumili siya ng damit na komportable siya, tsaka maporma. So, puro papogi lang talaga ginawa niya. Pero ang mali sa kanya kasi is hindi siya nag-isip ng para sa niya, so later life, yung pag nagkasakit siya, ganun.
which is parang naging burden siya. Sa bagay, medyo nice strategy rin yun kasi mamamatay naman din tayo lahat eh. So, either maging burden ka dun sa gobyerno or maging burden ka sa mga kapamilya mo. Pero kung solo ka, wala kang pamilya at anak, mas advisable na at least meron ka extra money kung magkasakit ka in the future, which is mangyayari at mangyayari talaga. Tsaka hindi mo alam kung kailan ka kukunin or mamamatay. Paano kung umabot ka 100? Oo, di ba? Oh, paano na lang 'yan? So, yun talagang the best na palawakin yung mga nalalaman nyo. Tsaka dapat alam niyo yung nature ng realidad na unang-una, lalaki at babae is pareho lang. Gusto lang niyan is yung pinaka-best na option na makukuha mo. Tsaka walang permanente sa mundo, lahat tayo mamamatay. So, kahit dun pa nga lang sa dalawa na yun, gagamitin mo na yung oras mo para sa sa ikasasaya mo. So, paano? Yun lang. Peace.